Sa ganitong panahon, naghihintay na lang tayo ng trigger eh. Ang Malacanang, alam ko, nanginginig na mga tuhod niyan eh. Baka may every 5 minutes, nasa jumijingle na yung mga yan. Hindi na maintindihan kung anong gagawin nila eh. Kahapon, sinabi nila na hindi raw sila natatakot, keso post, pero grabe ang harang sa Ayala Bridge. Obviously, to prevent the people doon sa Liwasang Bonifacio, na pumunta sa Malacanang. Ano bang masasabi mo dito sa ginawang pagtitipon ngayon dyan po sa EDSA People Power Monument? Ang nakikita ko dito ay isang paghihinog ng panahon. Hindi na nila maiiwasan ito. At kung ito ay mamimaintain, dadami ang pupunta dyan. Magkukusa na. Hindi na pwede nilang salain ito eh. Kung baga, ganyan din na nangyari noong People Power noong 1986, kung saan ako'y nandyan sa mismong corner na yan ng Katipunan, at kapig-bisig kami ng mga madre, mga religious groups namin sa Couples for Christ noon, at saka Brotherhood of Christian Businessmen. Pero nakikita ko ngayon ay wala sila. At para bang politicize ang kanilang partisipasyon. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa kanilang katapangan, sa kanilang pagdulog sa hinaing ng sambayanan. Sa ganitong panahon, naghihintay na lang tayo ng trigger eh. Ang Malacanang, alam ko, nanginginig na mga tuhod niyan eh. Baka may every 5 minutes, nasa jumijingle na yung mga yan. Hindi na maintindihan kung anong gagawin nila eh. Kahapon, sinabi nila na hindi raw sila natatakot, keso post, pero grabe ang harang sa Ayala Bridge. Obviously, to prevent the people doon sa Liwasang Bonifacio na pumunta sa Malacanang. Pagkayang dami na yan, 1, 2, naging 250,000 at yan ay nagmarcha. Hindi na yan narinig ko kanina yung pahayag ng kapulisan na logistics, protection, ginagawa nila ang kanilang tungkulin, pero pagkaya na nag-swell na sa numbers na nakita ko noong 1986. Hindi na nila mapipigilan yan. At nung kami lumusok sa Malacanang, alam mo, ako'y napapasalamat na hindi na namin inabutan doon ang sino mang membro ng unang pamilya. Sapagkat nakita ko na pagdating doon, lalong galit na mga tao. At yung hilera ng mga Marcos pa rin na nakaharang sa Gate 4, lalo na, ay sinasaktan na ng mga crowds. So, hindi na yung mapipigilan at when the groundswell reaches a point where even as we speak now, sa aking grapevine ay may mga pagpupulong na nagaganap sa rango ng mga militar. Hindi na natin sinasama mga general dyan. Pero pag yan ay yung number ng tao ay umabot, kumbaga, sa limit na kikilos na rin mga mismong taong gobyerno, mga mismong taong militar, ay makikita natin ang paglipas ng panahon ng isang administrasyon na kapit-tuko ay mawawala rin. Kung sila ay naniniwala na mapagtatakpan nila ang ginawa nilang krimen, ang ginawa nilang pagdarambong sa sambayan ng Pilipino, hindi ho mangyayari yan. Mananagot at mananagot kayo. Ang aking pahayag ng aking mga previous statement sa media, kung ako si Martin Romualdez, kung ako si Marcos, 10 ng kanyang pamilya, bago magkasakitan, ay pinapalalangin ko na magsoli na lamang sila ng pera sa volume na ikalulugdan at maaari silang mag-negotiate because all of this will go down to a political negotiation. Katulad na nangyari noong 1986, although noong 1986 the negotiation was with a foreign country. Ngayon, hindi ko sila nakikita. Alam ko, nandyan sila, umaali-aligid, nagbabantay sila, naghahanap sila ng oportunidad na magkaroon din sila ng regime change para ang tao nila ay ilagay dyan. Pero sa ganitong dami ng tao, pag ito'y nasustena, and it meets that boiling point where even the military will move
to protect the people of the state. Yan ang dapat ipanalangin natin. Na huwag naman sanang may masaktan. Huwag naman sanang may magbuwis pa ng buhay para lamang sa mga walang kwentang kongresista, mga walang kwentang mga politiko, walang kwentang administrasyon na walang dinulot sa bayan kundi sipayo, kalungkutan, kagutuman at kakulangan. This is history repeating itself. Whether it mahinog to ngayon, there will, o hindi, kung hindi man, there will come a time in the very near future mauulit na naman ito. Because wala na talagang pupuntahan. Nakikita natin na yung mga tumitestigo, yung mga nagre-reklamo, yung mga nagwi-whistleblowing, sila pa ang iniimbestigahan ngayon. Baliktad na ang mundo. Ang kasamaan ang nagahari sa gobyernong Marcos at ang kasamaan yan ang mismong puputol at pupugod sa ulo ng kung sino mang demonyong nakaluklok dyan ngayon at naghahari. Manalig tayo mga kabansa sa puwersa ng Panginoong Diyos. Manalig tayo sa lakas ng Deus Ex Machina. Pagka ang Panginoon na nagsabi, tama na, sobra na, tsak, napapalitan na. Yan ang masasabi ko sa nangyayari ngayon diyan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio. Opo. Sa kabila nga ng isinasagawang kilos protesto o pagtitipon dyan sa EDSA People Power Monument, kaado, abay may pahayag po kanina si Ombudsman Boying Rimulya at sabi, ay tuloy po yung kaso laban po dito kay Senador Marcoleta. Wala naman silang magagawa na kundi kung ano yung nasimulan nilang kasamaan na itutuloy na nila Ito back to the wall na sila Kasi pag bumigay yan si Marcos, lahat sila damay dyan. Kaya pangangatawanan na nila ang bendalo. Pangangatawanan nila ang pag-seal sa karapatan ng tao. Pangangatawanan nila ang tuluyang pagnanakaw. Wala na silang choice Their backs are to the wall and there is no exit strategy. Yan ang nakikita ko rito. Alam mo, pagka ang tigre ay nasukol, pagka na-corner na, halimbawa may tigre nakawala at nasukol, yan ang pinakadelikado. Dahil yan ay kakagat at papatayan. Wala pa tayong nakikita. Pero pag yan ay back to the wall na talaga at wala nang pupuntahan, diyan natin makikita ang kannibalism, ang kasamaan ng tao na nagmamanifest sa gobyernong ito. They twist the law, they make the complainants, the criminals, wala na Sa buhatan, kaliwat kanan na Ako'y nananawagan pa rin sa mga tulad ni Joel Villanueva. Nako, nagkamali ka ng pagkakatiwalaan. Kaya kung mahanga ako dito kay Alan Cayetano, mahanga ako dito kahit na demanda si Jinggoy, nakakatawanan niya lahat Pero katulad ni Escudero, yung mga taong nagtitiwala kayo sa demonyo. Wow! Kayo ang may kasabihan Kayo mga sumasakay sa likod ng tigre. Alam niyo ang mangyayari sa inyo? Sabi nga ni John F. Kennedy, those who ride the back of the tiger will end up inside the tiger. Yan ang mangyayari sa inyo. Saka naman nakakita. Sa dami ng kongresista na tumanggap ng maleta. Abay, walang demanda. Pero itong dalawang congressman, si Libiste at saka na tumatayo sa katwiran at prinsipyo, ito yung sinisiil ng mayoriya. Anong klase na? What have become of our country? When Emmanuel Pelaez, after being shot by an assassin, was being brought to the operating room, biglang napadaan siya kay General Carrigal. At mayroon siyang binulong kay General Carrigal. General, what is happening to our country? Yan ang tanong ko sa mga general ngayon. Bakit ninyo pinababayaan na magkaganito ang sambayanan? Wala ng foreign investment. Ang kaliwa natin pa ay halos nasa gera na hindi naman natin gusto. Nakikipagtopo tayo sa mga militarist. Nakikipagtopo tayo sa mga puwersang pumapatay, nakikipagdigmaan,
Samantalang may choice naman tayo na doon tayo sa panig ng mga mapayapang bansa pumanig. Pero hindi, nagpapakaloko tayo, nagpapakatuta tayo. Ano na ang nangyari sa atin, mga Pilipino? Matatanggap nyo ba, mga kabansa? Ang nangyari ngayon, nakarumal-dumal, meron pa nagsabi, di tayo pasisiil, ulul. Kayo ang sumisil sa taong bayan. Kung kayo ay naghahanap ng away, huwag nyo kaming idamay. Hindi, itong bayan natin ay hindi para buhayin lamang ang mga sundalo at mga utak pulbura. Ang national interest natin ay dapat katumbas ng kalagayan, katiwasayan ng 120 million Pilipinos. Hindi lamang yung mayayaman. Diyos ko, ang taas na ng Meralco. Pati ba naman yung ayuda na binibigay ninyo, isasampan nyo pa sa presyo ng kuryente. So it's all over. Economically, socially. Ang kabataan is so scandalized that they are now also committing violence. Akala nyo ba isolated case yan? No. Pagka ang puno ng gobyerno ay magnanakaw lahat yan hanggang sa barangay. Kasi katwiran nila ay kung si Bossy ay nagpapakasasa, ay bakit hindi pa naman tayo makapagsasa din? Kung mga militar ay walang ginagawa para protektahan ang taong bayan. Mga kriminal magkakaroon ng lakas ng loob na lumabas, maghasik ng droga sa lansangan,